Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa mga kawikaan, Kabanata 21, talata 21. Ang sabi po dito sa NIV translation, "Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Hallelujah. Itong ating binasa mga kapatid, ito po ay yung sabi doon ng sinuman, no, na pinagsusumikapan niya yung katwiran at ang pag-ibig. No? Ang sa Tagalog version naman is yung kanyang katapatan. No? Ang sabi doon is makakahanap ng buhay, prosperity at honor, no? Karangalan. At dito mga kapatid, makikita natin, kaya nga kahit sabi sa may Matthew chapter 6 verse 33, pagsumikapan natin na unahin yung kaharian at yung katwiran ng ating Panginoon at ang lahat ng ang ninanais natin at inaasam, ito'y ating makakamtan. Kaya nga napakahalaga yung righteousness, yung katwiran ng Diyos, yung po yung patuloy na mag-iral sa buhay natin. Yung mga bagay, yung hindi yung likong pangangatwiran ng tao, kundi yung pangangatwiran ng Diyos, kung ano ba yung tama at ano yung mabuti. Diba? Kasi nakikita natin mga kapatid, sabi nga, may mga tao na yes, magandang tumulong, pero tingnan natin kung yung pagtulong ba natin ito ay nakakabuti o hindi. Kailangan din nating tignan kung ito ay sa tinulungan mo, ito ba ay nakabuti sa kanya, o baka mamaya mga kapatid, imbis na magsumikap siya, imbis na magporsige siya at magsipag siya, baka umaasa na lang, di ba? So hindi naman maganda 'yon, di ba? So yung katwiran ng Diyos, ito ay alam natin na ito yung magdadala sa ikabubuti ng bawat isa. Diba? Ito yung tama, ito yung alam natin na magdadala sa isang sitwasyon sa bawat isa sa atin, sa isang mabuti, sa isang tamang pamumuhay, tamang relasyon, tamang pakikitungo sa kapwa natin. So sabi doon yung kanyang righteousness, yung kanyang pag-ibig, dapat yun ang ating pinagsusumikapan na maghari, mangyari sa buhay po natin. Diba? Kaya nga, kapag tayo ay tumitingin din sa kapwa natin, tumitingin tayo yung fair, no? Hindi tayo yung pinapanigam mo yung isa, tapos kinakawawa mo naman yung isa. Kundi yung ating tinitingnan is yung tama, no? Ano ba yung katwiran, ano ba yung mabuti, no? Kasi minsan yung prinsipyo ng tao, minsan 'di ba, may mga taong nagnanakaw, no? Ang reason nila, yung katwiran nila is siyempre mamamatay na ako sa gutom, wala kasi akong trabaho eh. So katwiran ba 'yon na magnakaw ka dahil gutom ka? Paano naman yung mga taong nagugutom pero hindi naman nila naisipan magnakaw o gumawa ng masama? Kasi namumuhay sila sa prinsipyo ng Diyos, sa katwiran ng Diyos. No, hindi reason 'yon, hindi justification 'yon na kapag nagugutom ka is meron ka ng karapatan na magnakaw o kumuha ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan, di ba? So may mga ganon, di ba? Kapag may mga tao minsan na nasasaktan, sabi niya, sasaktan ko rin to. No, yun ang katwiran nila eh. Siyempre sinaktan mo ko, siyempre gaganti ako sa iyo, di ba? Pero makatwiran ba yun? No, hindi man ibig sabihin may taong gumawa sa atin ng masama, ibabalikan natin ng masama. May tamang proseso, di ba? Kung may taong gumawa sa ng masama, tumawag ka ng pulis o kaya pumunta ka sa husgado, no? Hingin mo yung hustisya. Hindi mo naman pwedeng na ilalagay sa iyong mga kamay yung hustisya, di ba? So, ito yung katwiran. Hindi ibig sabihin na may taong nanakit sa iyo, gumawa sa iyo ng masama, is gagawan mo rin ng masama. Kasi yung katwiran mo, ginawan mo ako ng masama eh. Di ba? So, gagantihan din kita ng masama. Ikaw kasi nanguna eh. O di mo ko yunahan eh. Hindi sana mangyayari sa iyo yan. So, hindi ganon. No? Di ba may mga ganong katwiran eh. Di ba? Yung mga pananaw. So, sabi dito, yung hanapin natin, ipurso natin is yung katwiran ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang katapatan, sabi dun sa Tagalog translation. Kasi
magkasama yan eh, di ba? Yung kapag mahal mo yung isang tao o naghahari sa yung pag-ibig ng Diyos, ang tinitingnan mo palagi is yung makakabuti talaga. No, ano yung tama at makakabuti para sa lahat, di ba? So dito makikita natin mga kapatid, sabi doon, kung yun ang hanap no natin sa buhay natin, yung mamuhay tayo, siyempre katulad yun, di ba, hindi ka nagnakaw dahil lang sa hindi ka gutom. So, hindi masisira yung pangalan mo, di ba? Hindi masisira. Pero siyempre, pag gumawa ka ng masama, masisira buhay mo. Sabi doon, yung taong nagpupurso sa righteousness and love finds life. No? Ang tao na namumuhay sa katwiran ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, hindi masisira buhay mo. Di ba? Kasi, hindi ka nagnakaw. Hindi ka nakasakit ng kapwa mo kasi hindi ka naman talaga gumanti, hindi ka nakapatay ng tao kasi nga nilagay mo sa tamang sa legal na pamamaraan, di ba? Sinik mo yung justice pagi sa pamamagitan ng hukuma, di ba? So nagkakaroon ka ng buhay, hindi nasasayang yung buhay mo. Kaya ang maraming tao nasasayang yung buhay nila, nakukulong, nawawalan ng pag-asa kasi nga nakalimutan nila yung prinsipyo ng Diyos, nakalimutan nila ba yung katwiran ng Panginoon sa buhay nila. Ano ba yung tama? No? Sabi nga, hindi lahat ng mabuti ay tama, pero lahat ng tama talagang tama, di ba? So kung titignan mo, yes, parang mabuti kasi maano yung kalamnan mo sa ginawa mo, pero tama ba yun? Makatwiran ba yun na rason? So hindi po rason yun mga kapatid. Hindi ibig sabihin na ginagawa ng iba is na tama na. Kasi minsan na gano'n ang nangyayari. Kapag marami ang gumagawa, kahit ito'y mali, sa tingin ng iba, parang nagiging tama. Kasi nga marami ng gumagawa nyon eh. Diba? So hindi reason din yun mga kapatid. Kasi sisirain ito, una yung buhay natin. Pero ang tao na namumuhay sa katwiran at sa pag-ibig, katapatan ng Diyos, sabi doon is, they find life. No? Makikita nila, makakasumpong sila ng buhay. Kaya nga, siyempre, ang alam naman natin ng ating Panginoon, siya yung source ng buhay. So, hindi lang po, yung buhay, sabi doon is, prosperity. No? Pag sinabi natin prosperity, hindi lang ito mga kapatid na kasi minsan nasa isip agad natin is yung kayamanan agad, di ba? Yung naisip natin agad, yung mas material na mga bagay, hindi po yan, di ba? Pag sinabi natin prosperity mga kapatid, malawak po yan, di ba? Umuunlad, yung hindi lang yung para sa kalaman, umuunlad yung karunungan mo, yung karanasan mo, yung kaalaman mo, diba? Yung pangunawa mo, yun ang pinaka-importante sa lahat ng prosperity. Mga kapatid, higit pa sa kayamanan at ginto is yung mag-prosper, yung ating umunlad tayo sa karunungan, sa kaalaman, sa pangunawa. No? Pag yung tatlong yan nasa atin, mga kapatid, magiging higit pa tayo sa pinakamayaman sa mundong ito. Diba? Diba? Kasi nandun yung karunungan, nandun yung wisdom, nandun yung knowledge and understanding. Yung tatlong yun, no? Yung wisdom, knowledge, and understanding. Napakalaga yun. Mga kapatid, higit pa yun sa lahat ng klase ng kayamanan sa mundong ito. Diba? So, magsabi na prosperity, umuunlad ka sa pag-ibig, umuunlad ka sa dumarami yung kaibigan mo. Diba? Umuunlad ka sa kasiyahan, sa kaligayahan. Diba? So, marami. Kasi minsan kasi iba, yun ang konsepto nila, di ba? Na kapag nakakay Lord ka, yung pag sinabing prosperity is kayamanan agad, di ba? So, itinuturo sa atin ng Diyos dito yung prosperity na hindi material na bagay lang, no? Hindi lang yung sa kayamanan, di ba? Sabi ko nga, yung tatlong bagay lang yun, yung wisdom, knowledge, and understanding, malaking kayamanan na yun, no? Pag nag-prosper ka doon, pag umunlad tayo doon mga kapatid, ano na yun? Malaking bagay na yun na magdadala sa atin sa katagumpayan ng buhay. At yung ikatatlo is yung karangalan, di ba? Honor. Eh, siyempre, ano ba naman kung nag-umunlad ka sa buhay? Di ba? Umunlad ka sa buhay, siyempre talagang umunlad buhay mo, makan mo, meron kang wisdom, may understanding ka, tapos may knowledge ka. Sino ba namang yung taong hindi magtatagumpay sa buhay? Diba? Sino ba naman taong hindi yayaman? Sino ba naman ang taong hindi nakakamtan niya yung lahat ng pangangailangan niya sa buhay? Pero siyempre, nakakamtan natin yun kasi nga nandun tayo sa katwiran ng Diyos. No? Hindi natin nakamtan yung kayamanan na yon,
yung katanyagan na yon, yung mga bagay na yon sa buhay natin dahil sa paggawa ng masama, di ba? So pag sabi natin buhay tayo sa katwiran ng Diyos, nakuha natin ang lahat ng bagay nito sa mabuting paraan, sa tamang paraan, di ba? So, siyempre, magdadala talaga ng honor sa iyo yun. Kasi bakit? Alam naman natin sa mundo, pag gumawa ka ng masama, yung masamang nagawa mo na yun, nakarecord na sa tao yun eh, di ba? Minsan, pag umasenso ka man, naging kilala ka naman, minsan ibinabalik nila yung luma natin pagkatao, di ba? Yung mga luma natin nagawa, minsan ginagawang taong binabalik yun, no? Sisirain tayo ng mga dati nating pagkakamali, di ba? Pero ang kagandahan naman, kapag itinuwid naman natin yun at naitama naman natin, yun ang maganda kasi doon, no? Pag tayo nagkakamali, dapat itinatama natin, itinutuwid natin. Kasi bakit? Kasi darating ang time na kapag hindi natin tinuwid yun, yun ang magiging, akala mo, nakalimutan na ng tao, akala mo, okay na yun, pero nandun pa yung sugat eh, hindi pa kasi nagamot, di ba? Bandang huli, magiging problema mo yun, di ba? Kaya nga yung, kapag tayo nagkakamali, tayo nagkakasala, kaya napakalaga yung pag-amin. Kasi kapag hindi natin aaminin yung ating pagkakasala, ang mangyayari niyan, ang susunod na gagawin natin is magsinungaling, no? Hanggang mabaon na baon tayo sa kasinungalingan. So, masisira yung ating pangalan. Sino pa yung magtitiwala sa atin? Di ba? Kung alam nila na hindi tayo lumalaban ng patas, kung alam nila na hindi tayo makatwirang tao, kung alam nila na meron tayong pinapanigan, ang alam ng tao na tayo ay na iniisip na natin, sarili natin, dahil wala yung pag-ibig, so, sino yung magtitiwala sa atin? So, wala tayong ibang sisirain, kundi yung sarili po natin. So, maganda dito mga kapatid, simple lang naman po yung gusto ipaabot po ng Diyos sa atin, no? Na yung kahalagahan na tayo ay nagsusumikap na makamtan yung katwiran, yung pag-ibig, yung katapatan ng Panginoon, dahil ito ay magdudulot sa atin ng buhay, ng prosperity, at sabi doon mga kapatid, ng honor o karangalan sa bawat isa sa atin. So, yun lang mga kapatid, alam naman natin na kung tayo mamumuhay sa katwiran at kabutihan ng Diyos, sa kanyang kalooban, alam naman natin na ito'y para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.